Ngayon no, dumako ho tayo mga bossing. No. Nako, eto ha. Ito po, yung posible na maging kilusan at galawan po, no? Nung mga senador natin sa 20th Congress, mga bossing. Ito, papakita ko ho sa inyo. Ito po yung mga papasok at yung mga mananatili na mga senadors ho, mga boss. Oh, posibleng black alignment of senator in 20th Congress. Ano po, ayan nga daw po, mga bossing. Majority black. Aray ko po. Naku, iisa-isahin natin itong mga ito. Oh, at yung kanilang mga plano. Di ba? Siyempre, para ho dito sa majority black, mga boss chief sir, ang kanilang isusulong na Senate President, wala pong iba kundi si Chis Escudero. Di ba? Trip nila si Chis Escudero eh. Nakita nyo naman ho, mga kababayan. Di ba? Eh, lahat ng gusto nila, eh okay kay Chis Escudero. Lalong-lalo na po ang Duterte Black, mga bossing. Ano po ba ang gusto ng Duterte Black, mga kababayan? Eh, napakasimple lang po. No? Gusto ng Duterte Black, wag matuloy ang impeachment ni Inday Sara Duterte. At kaya naman po, kung napapansin nyo, sobrang delay na po ng impeachment, mga kababayan. Sobrang hindi na po nasusunod ang konstitusyon ng Pilipinas, mga bossing. Walang magagawa si Chis. Dahil yan yung gusto ng mga aso ni Duterte. Sorry. Hindi kasi yun yung sinulat nung nag-edit eh, no? Walang magagawa si Chis kundi sumunod. Kasi yan yung gusto ng mga Duterte Black ho, mga bossing. Eh kapag hindi sinunod ni Chis Escudero yung mga yan, no, yung kagustuhan yan, goodbye sa pagiging Senate President ho, mga kababayan. Isa-isahin natin. Champi Tuti, nandiyan ka na pala, at Ma'am Brenda Barton. Isa-isahin natin, mga bossing. Joel Villanueva, maikakaila pa ba yan? Si Boy Dila. Ano? Amen, amen. Amen! Amen! Tapos bastos naman pala. Alam nyo po, mga kababayan, kabastusan po hindi lang po kay Risa Ontiveros yung ginawa nila. Kabastusan po sa buong Pilipinas at sa buong mamamayang Pilipino po, mga bossing. Dahil po ang isinusulong nung nag-iisang Risa Ontiveros, kumbaga manumpa lang po. Yun ang agenda ng Senado ng araw na iyon. Manumpa para po matuloy na at tumuloy-tuloy na doon sa hinahagilap nating pondo ng bayan o pera ng bayan. Di ba? Pero anong ginawa nila? Binastos po nila. Perpetua, Peralta. Binastos nila, mga kababayan. Nagsasalita yung tao. Hindi po yan ang agenda natin. Hindi po yung mahahabang mga speech ninyo ang pag-uukulan natin ng oras sa araw na ito. Kundi po yung panunumpa. Sabi ni Villanueva, sige, sumabay ka na. Magsalita ka na para huminto siya. Sabay dila ni Boy Dila. Amen, amen. Pero nabastos naman pala. Nabubuko, nahuhuli, mga kababayan. No? Si Alan Peter Cayetano, muntik pa tayong paikutin. Una, siya nagsasabi, kailangan ang impeachment ay ganito, ganyan, matuloy. No? Dahil ang taong bayan, dahil nakasulat sa konstitusyon niyan. Di ba? Dahil nakasulat sa konstitusyon niyan. Tapos biglang siya yung naglabas na, Mr. Chair, para hindi naman po dismiss, remand na lang po. Wala din po sa konstitusyon yan. Mapa-dismiss yan, mapa-remand yan. Wala sa konstitusyon yan. Bakit nandito dalawang tulpo? Kasi aanib sila sa majority. No? At si Rapi Tulpo kasama sa bumoto. Kasama sa bumoto sa majority po para ibalik sa Congress yung impeachment ho, mga kababayan. Na which is, sabi po, pwede na maitanong lang yan, hindi na kailangan ibalik pa yan. Di ba? Yung mga bumoto ng mga ganyan ho, tingin ko paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas ho, yung ginawa nila, mga boss chief sir. Bakit ho? Paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas dahil ang nakasulat dyan, pag 1/3 na
ang pirma galing sa Congress, umpisahan mo na. Agad-agadin mo na. Pero tignan mo, nakianib pa ho sila. No? Nakianib pa siya doon sa 18 na para ma-delay ho. O si Jinggoy Estrada, binabanatan to ni Maharlika eh. Ay naku, kung sino-sinong sinabi dito kay Jinggoy Estrada, may Gerald Anderson, meron ko sino pa. Kasama din doon sa bumoto sa 18. Hindi mo alam kung mga natatakot kay Sara Duterte. Dahil kapag syempre sila na-judge, tigas naman ng mukha nyo, baka magano ni Sara eh. Tigas naman ng mga mukha nyo. Judge ko kayo. Oh, judge ko kayo. Baka gusto nyo isa-isahin ko yung mga pinagagawa nyo sa mga pondo ninyo. Si Bongo, syempre, ano pa aasahan mo dyan? Si Bato de la Rosa, yan ang mga Duterte Black. Si Amy Marcos. Sa pool yan kay Panelo eh. Sa pool kay Panelo. Sabi ni Panelo, alam nyo mga kababayan, sa lahat po ng DDS kahit papaano si Panelo, yun yung talagang mga sumasala kung sino ang totoong DDS at kung sino talaga yung dapat lang dumikit kay dating Pangulong Duterte. Tingnan nyo si Roque, halata niya. Nababading-bading. Sorry. Hindi, halata ni Panelo. No, na pang sarili lang ang gusto ni Roque. Eto, si Amy din. Ano sabi niya? Nung kailangan pumasok ng vice-presidente doon sa Villamor Air Base, nasaan ka? Ba't hindi ka nagsasalita? O eto, nung bumaba na o bumagsak na yung kandidatura mo nung panahon ng 2025 election, saka ka lang nagparamdam na Duterte ka. Halata ho, mga kababayan. Etong mga ito, may mga sariling interest lang naman ito. Ano? Robin Padilla, ano na po ba ang natamo ng bayang Pilipinas? Dito kay Robin Padilla, puro pa comedy. Di ba, Mr. White at Ma'am Delia Rosario at Jess Diaz? Ano na pala ng Pilipinas dito kay Robin Padilla? Wala pa din hanggang ngayon. Marcoleta, yuhu, si Boy 2K, Kuryente King. Di ba, nandiyan din, syempre, eto, mga kababayan, attorney. Di ba, lawyer, si Marcoleta. Pero hindi yata marunong umanalyze, mga bossing. Saklap pa, ang sinabi, ang pinakamagaling na nila doon sa Net 25, si Ellen Tordesillas. Hindi. Ano pangalan nun? Putrages na yan. Hindi ko kasi kilala yun. Eden! Yun na daw ang pinakamagaling. Si Eden na daw po sa kanila, mga bossing. Kawawa naman yung iba. Pinakamagaling, hindi marunong sumunod sa protocol ng Malacanang. Hindi marunong sumunod sa alituntunin. Di ba? At eto, si Villar. Si Mark Villar. Nako po, mga kababayan. Tingnan nyo. Di ko nga alam, senador pa pala to eh. Akala ko tahimik lang eh. Nasobrahan po sa pagiging tahimik, mga bossing. Si Camille Villar. Nauto din yung mga DDS. At si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Ngayon, tinatanong ko sila. Tinatanong ko yung kampo ni Kiko Pangilinan. Mamaya po ibablog natin yan kung bakit sumali o sasali sa majority. Kasi po parang ang agenda is kagutuman or whatever. Kaya lang ho, mga bossing, sabi ko nga sa inyo, hanggat hindi ko naririnig yung sagot nila, kalma lang muna tayo. Pero kapag halata natin, sorry, iiba tayo ng landas. Ito, nasa ba yan? Ano ba yan? Nawala. Tanggalin ko nga. Sandali lang. Ibalik ko Nag-iisa, Risa Ontiveros, mga kababayan. Doon sa independent. Doon sa independent block. Nasa na yun? Ayan. Nag-iisa, Risa Ontiveros sa independent block. Minority block, may tiwala lang ho ako dito kay Tito Soto at kay Ping Lacson. Pero kay Subiri, simula nung sinabi niya na ano sabi?
simula nung sinabi ni Zubiri na witch hunt lang daw po yung ginagawa kay Inday Sara Duterte, wala na din ako tiwala diyan. Kasama yan sa 18 na bumoto para ibalik sa Kongreso yung impeachment eh. Tito Soto at Ping Lacson. Legarda, nawalan na ako ng ano dyan eh. Nawalan na ako ng amor kay Legarda. Bakit to, mga kababayan? Sabi ko nga sa inyo, tatatak na sa isipan ko simula nung narinig ko kay Legarda na makabundok siya. Ano, tatatak na sa isipan ko ho yun, mga bossing. Naalala nyo yun? Ay, grabe. Oh, at nag-iisa po, Senadora Risa Ontiveros. Ayan. Ang tangi, no, na lumalaban po para sa impeachment versus Sara Duterte, mga kababayan. Yan po ang posibilidad na maging grupo-grupo po doon sa Senado, mga kababayan. Okay? So ngayon,